Pakisabi nga sa katabi mo, salamat sa Lord, andito ka ngayon. Ayan, meron din tayong kasama from abroad. Hallelujah. From Canada. Malamig na ba ngayon doon, brother? Hoy, nagsisimula pa lang ba o hindi pa masyado? Atong month na to, no? September, tama na nandun tayo. Nag-uumpisa pa lang no? Okay, ang sabi nila, ang buhay daw ay weather lang. Ilan ba ang weather sa Pilipinas? Isang mainit na panahon at tag-ulan. Sa Canada, 4 no? Winter, ano pa ba? Summer, fall, at saka spring. Mapapansin natin na ang seasons, ang weather, ay controlled ng Diyos. Hindi palaging tag-init. Hindi palaging taglamig. May panahon na naiiba. Sa buhay ng tao, ay ganun din, napapansin nyo, hindi palaging marami kang pera. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, marami kang pera ngayon, Nakikita ko sa damit mo, bago ang suot mong damit. Yan. Pati ang buhok mo, iba ang kulay ngayon. Last week, ang kulay ng buhok mo, kulay blonde. Ngayon, hindi laging panahon ay tag-init, hindi laging panahon ay taglamig. May panahon sa buhay ng tao, ikaw ay malakas, pasigla. Ikaw ay parang dumadaan sa kabigatan. Ikaw ay dumadaan sa kaginawahan. Paiba-iba. May time na ikaw ay natuwan-tuwa, may time na ikaw naman ay iyak na iyak. Pero hanga ko doon sa mga tao na meron silang dahilan na kahit anong panahon, lalo na doon sa mga panahon na napakahirap, ay nakakapagpatuloy. Ano kaya ang dahilan nila bakit sa paggising sa umaga, malakas pa rin sila? Bakit sa paglipas ng panahon, matatag pa rin sila? Matibay pa rin sila? Na parang hindi sila naaapektuhan ng pabago-bagong panahon. Naniniwala ako na meron silang hindi nagbabagong Diyos. Na laging tapat habang panahon. Meron tayong babasahin ayon sa ating pamagat. Ito yung dahilan nila. Makikita nyo, ang dahilan ay nasa ating title. Trials are temporary. Naniniwala ba kayo na hindi palaging trials ang buhay? Trials ay, ano ba sa English ang temporary? Panandalian at pansamantala. Kaya sabi mo sa katabi mo, panandalian lang yung problema mo. Tayo po tayo at basahin natin ang 2 Corinthians. Sorry po, medyo mahaba-haba po ng konti. Siguro mas maganda, basahin na lang natin yung Tagalog. Ready, go! May mga di ang mga bagay Amen. Therefore, we do not lose heart.
Even though our outward man is perishing, yet the inward man, the inner man, is being renewed day by day. Lord, salamat po sa lahat ng trials. Merong divine purpose. At ito, O Diyos, hindi mo itinalaga na panghabang panahon. Meron ka lang layunin, kaya mo ito pinapahintulot. Meron itong napakagandang purpose upang ito, O Diyos, ay talagang makagawa ka sa aming buhay. Mangusap po kayo sa amin para hindi kami panghinaan ng loob, kundi magpatuloy kami na punong-puno pa rin ng pag-asa na sa bawat paggising sa umaga, kami ay malakas, kami ay masigla, at punong-puno, Panginoon, ng pananampalataya na darating din ang oras, lalaya kami sa lahat ng mga kabigatan sa buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Makikita po natin dito sa ating binasa na si Pablo ay talagang nagbigay siya ng kanyang dahilan bakit siya nananatiling malakas. Si Pablo po ang great apostle na talagang dumaan sa mabibigat na problema. Pero ang nakakagulat, yan, hanga-hanga ako kay Paul at gusto kong maging katulad ko siya, matularan ko siya at matularan nating lahat upang tayo ay manatiling matatag at matibay at hindi tayo maaapektuhan ng anumang nangyayari sa ating buhay. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Hindi natin alam kung ano yung kabigatang kinakaharap ng bawat isa. Pero papalig ba kayo palitan tayo ng problema? Halimbawa, yung katabi mo, may problema. Papayag ba kayo na palit kayo ng problema? Sino payag palit ng problema? Naitanong na po yan eh. Naniniwala ko yung problema na yan, talagang para sa iyo lang yan. At ang problemang yan, ang sabi nga hindi yan para tayo ay masira. Kung hindi para tayo ay mabuo. Pero naniniwala ba kayo? Nag-pray ka naman ng nag-pray. Talagang todo iyak ka pa sa kape-pray. Pero wala pa rin nangyayari. Na-experience nyo na ba yun? Ang tindi na ng iyak mo sa Lord. Santimbang luha na ang talagang umagos sa iyong mga mapupulan at mga malumatang mata. Pero napapansin mo, parang wala pa rin nangyayari. Parang hindi nakikinig ang Diyos. Parang hindi ka napapansin. Na-experience nyo na ba yan? Nagpahayag ka na nagpahayag ng Word of God. Sinabi mo na sinabi ang promise ng Lord. Pero napapansin mo, tumatagal pa rin. Nung isang beses, naglakad ako ng marriage certificate sa Alfonso. And then nung gabi, ay nanood kami ng sine ng pamilya ko. At that time, may nararamdaman na ako sakit ng paa. Yung aking gout. So, nung kumain kami, nanood kami ng sine, tuwan-tuwa sila doon sa pinapanood nila. Ang pamagat ay Fantastic Four. Panood nyo ba yung Fantastic Four? Ayun yung four na fantastic. So, hindi ko masyadong ma-enjoy. Alam nyo kung bakit? Nangingiwi yung yung mukha ko sa sakit ng paa ko. Talaga ang sakit, nag-uumpisa na sumakit. Sabi ko, hindi, mawawala yan. I confess by the blood of the Lord. Mawawala yan. Pero alam nyo, lalong sumasakit. Hindi, pag uwi yan, mawawala yan. Pag uwi namin ng bahay, lalong sumakit. Hindi na ako makangiti. Pagdating ng 9:00, dun sa kwarto, nakahiga na ako. Talagang, grabe. Mula 9:00 yata hanggang madaling araw, hindi ako makatulog sa sobrang sakit. Anong gagawin nyo sa mga ganong oras? Di ba tatawag ka sa Panginoon? Tawag ako, Panginoon, kung may nagawa man akong kasalanan, patawarin nyo ako, pinagsisisihan ko na talaga. Kung meron po akong nakagabyado,
hinihiling ko yun para pagalingin ako at makalaya. Alam niyo, walang nangyari. Hanggang kinabukasan ng umaga. At ayoko saan nang inuman ng gamot kasi talagang sabi ko, hindi, mawawala yan. The more kinokompes kong mawawala, the more na sumasakit. Sabi ko, Panginoon, bakit gano'n nagpe-pray? Tandaan niyo mga kapatid, meron tayo mga prayers, hindi agad dinidinig. Meron kang problema, hanggang ngayon di pa nalulutas. Meron kang karamdaman, hanggang ngayon pinahihirapan ka. Merong may utang sa'yo, hanggang ngayon di ka nababayaran. Nararamdaman nyo ba yung nararamdaman ko? May nangutang sa akin, sa katapusan daw babayaran. Hindi ko nalinaw kung katapusan ng buwan. Yung pala katapusan ng mundo. Sabi ko na lang, sige kapatid, umating ka na lang, masaya na ako. Hindi ko na rin nakita. O maaring ikaw, gustong-gusto mo namang mabayaran at nagpe-pray ka ng pagpapala, pero hindi mo pa rin mabayaran. Gustong-gusto mo nang lumipat sa mas magandang bahay, ba't hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakalipat? Hanggang ngayon, gustong-gusto mo nang makasakay sa mas maganda at mas maayos na sasakyan. Hanggang ngayon, wala pa rin. Mga kapatid, delay, sabihin nyo delay, is not denial. Hindi porke hindi mo nakikita, dinideny ka ng Lord. Ang damot naman ni Lord. Ba't hanggang ngayon, wala pa? Ngayon, delay is preparation and protection. Maaring may inaayos pa ang Diyos. Pero magpatuloy ka lang. Yang pinagdadaanan natin, panandalian lang yan. Hindi yan nandyan forever. Andyan for protection. Tingnan nyo mabuti. Ayaw? Nung dadali na ng Panginoong Hesus ang mga Israelita papuntang Promised Land, nakasulat dito, nang pinaalis na ng Paraon ang mga Israelita, hindi sila pinadaan ng Diyos sa daang papunta sa lupain ng mga Pilisteo, kahit na iyon ang, Lord, dapat, dito mo sila dinaan dito yung shortcut, dito yung pinakamalapit. Lord, dapat dininig mo na yung prayer ko, matagal na. Ba't hanggang ngayon, hindi pa? Lord, bakit hanggang ngayon? Nangyayari pa rin to. Sapagkat, yan na, sinabi ng Diyos, kung may labanang haharapin ng mga Israelita, magbago ang isip nila at bumalik sa Ehipto. Baka kung may labanang haharapin ang mga Israelita, baka magbago. Kaya, pinalikod sila ng Diyos sa disyerto, papunta sa dagat na pula, armado ang mga Israelita para sa labanan ng lisanin nila ang Ehipto. Armado sila, pero alam ng Lord yung limitasyon nila. Ayaw ng Lord na sila ay mapaaway agad. Kaya bagamat alam ng Lord, ito yung pinaka-shortcut, pero hindi makakabuti. It is for their protection and for their preparation. Okay? Maaaring hindi pa dinibigay sa'yo ng Diyos yan. Kasi iniingatan ka ng Panginoon. Pero sigurado, hindi ka mananatili sa kalagayan yan forever. Babaguhin niya ng Diyos. Nung Wednesday, may nagpatotoo dito. Hallelujah. Ayan na, brother, nandiyan ka ba? Nagulat at natuwa kami. Ang sabi niya, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Binigyan niya na ako ng bagong motor. Hallelujah! Wow! Kami naman ngayon, tumingin agad sa labas. Baka doon niya pinark. Ang nakita namin, berdeng lumang bisikleta. Sabi namin, berdeng lumang bisikleta yung dala niya eh. Dahil naniniwala siya, pag nangako ang Diyos,
tutuparin ng Diyos na buhay. Meron ka bang pinapanghawakang pangako ng Diyos? Pag may inaasahan kang mababago sa buhay mo at ibibigay ng Panginoon na wala kang pinapanghawakan, ano ang tawag doon? Wish ko lang yon. Pero pag meron kang pinapanghawakang pangako ng Diyos, hindi mabibigo, hindi mapapaya ang sino man tumatawag, nagtitiwala, naniniwala sa Diyos na buhay. Alam nyo, nagulat kami kanina. Yung sinasabi niyang bagong motor, nakita ko na nga. At ang patutuan niya, kasi nung Wednesday, hangin pa lang yon. Espiritu pa lang. Ngayong kahapon, nilagyan na naman. May laman na, kaya ando doon sa labas. At sa bago, at nanginayang siya, may plastic pa sa upuan, ayaw pa tanggalin. Akala niya, panghabang panahon na siya magbibisikleta. Araw-araw siya nagbibisikleta, mamamalengke siya, pupuntahan siya, bisikleta there, bisikleta here. Pero meron siyang dahilan na magpatuloy sa pag-asa na siya, darating ang araw, hindi na bisikleta lang ang kanyang idadrive, kundi isang bagong pagpapala ng Diyos na buhay. At ngayon nga, nandiyan na yung bagong motor at ibe-bless natin mamaya. Hindi habang panahon. Basta may pag-asa ka sa Panginoon, mababago at gaganda ang ating buhay. Ang sabi diyan, renewed day by day. Ayan ang nakalagay diyan, hindi kami nanghihina. Bagamat yung aming katawan, yet ang aming pagkatao ay nababago day by day. Pag ang pagkatao mo nababago, mababago pati ang iyong sitwasyon. Pero hindi, sumabay, hindi nagpatalo si Kap. Si Kap ngayon, nangungupahan yan. Plano ba ng Diyos? Permanent daw mangungupahan si Kap panghabang buhay? Hindi kalooban ng Diyos. Ang dahilan ng Diyos, kaya nilabas ng Diyos ang Israel para sa promised land, para ipakita sa kanila, hindi sila habang buhay alipin. Hindi sila habang buhay inuutos-utusan, inaapak-apakan at naninirahan sa ibang bansa. Ang plano ng Diyos, magkaroon sila ng sariling lupa, magkaroon sila ng sariling bahay, magkaroon sila ng kasariling land. Dumarating na ang oras. Matatapos na ang pangungupahan ni Kap. Nagpatotoo siya. Malapit na magsimula ang kanyang mansyon doon sa malapit sa Sangli. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, hindi ka forever mangungupahan. Kapit lang. Hindi ka forever manghihiram. Kanina, meron akong sa DSWD official siya, no? Talagang hirap na hirap siya. Lagi siyang biyahe ng biyahe. At ngayon, pinagpala na siya ng Panginoon na sariling sasakyan. At meron tayong kapatid din dito, si Sister Chona. Kwento ko na naman sa inyo yung kalagayan ni Sister Chona, di ba? Si Sister Chona, habang tumatagal yung luma niya, yung bahay niya, pabagsak na ng pabagsak. Pero anong dahilan ni Ate Chona para patuloy siyang hindi masiraan ng loob? Kasi buhay ang kanyang tagapagligtas. Buhay ang Diyos niya. At ang tagal niyang tumira sa ganung bahay. Ngayon, ang bahay ni Chona bago na at bato na dahil sa katapatan at kabutihan ng Diyos. At alam nyo, yung aking kinuwento kaninang gout, hallelujah, araw-araw nagmeme-panamik ako. At talaga kung lumakad ako, parang lolo na, ganyan. Hirap na hirap akong sumakay sa motor. Ngayon, pwede nang magmamadali dahil pinagaling na tayo ng ating Panginoong Hesus. Kapatid, ang pinagdadaanan natin ay temporary lang. Kumikilos ang Diyos at babaguhin niya ang sitwasyon. Totoong ikaw ang nangungutang ngayon. Darating ang time, ikaw naman ang magpapautang. Dati, ikaw humihiram ng plancha. Ikaw ngayon ang pagpapahiram ng plancha. Kapatid,
Bakit nga ba hindi agad gawin ng Panginoon? Hindi tayo idaan agad sa shortcut. Pwede namang gawin ng Diyos yun na. Halimbawa, wala kang pera ngayon. Pumikit ka lang. Kacheng! May 1,000 ka na kagad. Ang galing. Pwedeng isang kacheng na naman. Kacheng! Uy, mayroon ka na naman. Pwede namang gawin ng Diyos yun, di ba? Ba't hindi ginagawa ng Diyos yun? Kasi mas after ang Diyos, what happened in us, not to us. Anong kaibahan nun? What really matters to God, kung ano yung nangyayari sa loob mo. Is there a spiritual development? Meron bang nagaganap na paglago, paglalim sa pananampalataya? What really matters is the renewing of the inner man. Ngayon, ang sabi sa Romans chapter 8, ang sabi diyan, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos, kaya sabihin mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. At hindi aksidente, nandito ka ngayon. Nothing happens by accident. Tinawag ng Diyos, kilala ng Diyos, kaya nandito ka ngayon. At lahat ng tinawag ng Diyos, kilala niya. At ito mga kapatid, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanya magiging mga anak. Naniniwala ba kayo? Ilang bilyon ng tao ngayon? Nasa 7-8 bilyon na. Pero naniniwala ba kayo, hindi lahat anak ng Diyos? Kilala niya kung sino yun sa Kanya. Ang lahat ng sumasampalataya at umiibig kay Jesus ay anak ng Diyos. Ang ngayon, kapag ikaw ay sumasampalataya at umiibig sa Diyos, itong tatandaan po natin, itinalaga ka na. Pag sinabing itinalaga, ano ibig sabihin? Sinet aside ka na. Sinet apart ka pa. Ano? Sabi, itinalagang matulad sa kanyang anak. Ikaw ay itinalaga na ma-develop into the likeness of the Lord Jesus Christ. Ano ang unang dahilan ng Diyos? Bakit nga nilikha ang tao? Pakitanong yung katabi mo, ba't ka ba nilikha ng Diyos? Para ba magtrabaho na magtrabaho, mag-aral na mag-aral, magkapamilya, tumanda, mamatay? Sabi ng Lord, let us make man after our own image. Ang sabi, likain natin ng tao ayon sa ating wangis. Genesis yun, ito Roma, New Testament. Hindi nagbabago yung isip ng Diyos. At ang sabi, bakit nilikha ng Diyos ang tao ayon sa wangis? Para mamahala. Alam niyo ba ibig sabihin ng mamahala sa English? Mag-manager. Tinawag ka para maging manager ng mga malalaking bagay na ginawa ng Diyos. Kaya pala, nasa harapan ko ang mga manager. Ayan, no? Hindi pa natin nakita kung ano ipapamahala sa atin ng Diyos. Pero sigurado ko, amazing yon. Hallelujah. Si Joseph the Dreamer, ay tinawag ng Diyos na isang araw siya ay magmamanage. Hindi lang ng isang pamilya, kundi ng buong Egypt. Hindi lang ng buong Egypt, kundi naapektuhan din ang buong mundo.
Ngayon, ang sabi dito, tayo daw ay itinalaga na. Kaya gustuhin mo man o hindi, whether you like it or not, itinalaga ka ng maging katulad ni Jesus. At ang tawag sa itinalagang maging katulad ni Jesus, itinalaga ka ng ma-disciple. Ayan. Ngayon, there are two ways para maging disciple tayo ng Lord. Paano? The easy way and the hard way. Anong pipiliin nyo para maging matulad sa Panginoong Hesus, ma-develop into His likeness? The easy way or the hard way? The hard way? Nako, mahirap yan. Baka sumuko ka, ate. The easy way is this. Nasain mo maging katulad ni Jesus. 3 bagay para mangyari yan. Una, mag-daily devotion ka. Nagde-daily devotion ba kayo? Ayan. Yung palagi kang may disiplina, makilala pa ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible at pagdadasal sa Kanya. Yung bang nagmo-moments ka ng 1 oras, araw-araw sa Panginoon. Araw-araw yon. At ang sabi, kung sino lagi mong kasama, nagiging kamukha mo. Kita niyo yung mag-asawa daw, nagiging magkamukha. Kami ba magkamukha na ni Mama Cynthia? Dito, sino yung lagi mong kasama dito? Tinan mo, nagiging magkamukha kayo. Hallelujah. Pangalawa, dapat nakasama ka sa cell group. Ayan kailangan may cell group. Sabi nga, tell me who your friends are. Sabihin mo nga sa akin kung sino yung mga kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Kasi kung sino yung lagi mong kasama, yun ang magiging katulad mo. Kung ang lagi mong kasama ay mahiyain, magiging mahiyain ka. Kapag ang lagi mong kasama ay chismosa, magiging chismosa ka. Kung ang lagi mong kasama mahina ang loob, magiging mahina. Kung sino yung lagi mong kasama, darating ang time, magiging kaisa ka. Kaya dapat ang piliin mo, yung laging hindi nasisiraan ng loob. Laging may matibay sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya cell group. Okay? Pangatlo, para matulad tayo sa Panginoong Hesus, kailangan magkaroon tayo ng desisyon, mag-undergo sa program. Alam niyo yung mga seryosong gusto na talagang makawala sa addiction? Sumasali yan, nag-undergo yan sa program. Yung gusto na talagang mabago, ayaw na nila ng addiction, ayaw na nila ng laging galit. Yung, di ba merong yung management, anger management? Mga tao hindi nila alam, makontrol, galit, lagi silang galit. Konting bagay, galit. Kamali ka lang ng salita, galit. Aware sila doon. Kaya a-undergo sila ng program, yun nga yung anger management. Sa Panginoon, para matulad tayo kay Kristo, kailangan mag-undergo tayo sa, hindi automatic. Kailangan ka na nagsisimula to, Lord, gusto ko matulad sa iyo. Ngayon, ito yung pinaka-reason, bakit during the time na nag-aantay ka, kung kailan matatapos at mangyayari yung inaantay mong kasagutan. Katulad nila si Cap, tulad nila ni Edgar, at tulad ni Chona, na habang nag-aantay sila, kung kailan matutupad, babaguhin ng Panginoon yung sitwasyon, ay ando doon yung patuloy na paglago sa Panginoon. Inaalaw ng Lord yon, hindi dahil dinideny na tayo. Dinedelay niya yon para ma-develop tayo sa Panginoon. Pansinin nyo, yung mga taong dumaan sa
sa mga trials, lalo na yung mabibigat na trials, lalo na yung mabibigat na pagsubok, mas mababait at mas mabubuti. Meron pong nag-social experiment. Ang social experiment niya, nanglilimos siya kung sino yung magbibigay at tutulong sa kanya. Sa dami ng nilapitan niya, halos wala po talagang nagbigay. Humingi lang siya ng $1. Alam niyo kung sino nagbigay? Yun ang hihingi din ng limos. Pulubi din. Sabi niya, ba't mo ako binigyan? Ito na nga lang ang pera mo. Ano naman sabi nung pulubi? Nauunawaan ko yung pinagdadaanan mo. Nandiyan ako ngayon at alam ko paano magutom. Alam ko pa paano mahirapan. Alam niyo, binigyan siya ng $1,000. At yung tumatanggi, nandoon lang sa malayo, magbibigay na rin siya ng pera. Sabi niya, it's too late. Having ganon. Kilala niyo si Job? Ilang chapters ang Job? 42. At sa 42 long chapters, ang mababasa nyo, panay paghihirap. Panay sakit. Panay hinagpis. Panay hirap ng damdamin at kalooban. At hindi niya alam kung ano nang gagawin niya. Nag-confess na siya, nagdasal na siya, hindi nagbabago. Pero alam nyo, yung last 2 verses, ang laki ng pagbabago. After this, sabi sa Bible, the Lord blessed Job ng mas matinding blessing at umabot pa ng 140 years ang buhay niya. Na-enjoy niya pa yung 4 na henerasyon sa kanyang buhay. Ilang years yun? 140. Pero alam niyo ba kung ilang period of time siya naghirap? Ilang period of time siyang talagang nasaktan at talagang nagdalamhati? 9 months. Alin ang gusto niyo? 9 months of waiting in suffering and difficulties o 140 years of very prosperous life? Pero bago na-enjoy ni Job ang 140 years, hindi biro-biro yung 9 months na pinagdaanan niya. Pero after na mangyari yun, alam niyo ba kung anong na-develop kay Job? Lalo siyang naging mapagpakumbaba. Pakitanong nga yung katabi mo, mapagpakumbaba ka na ba ngayon? Mas lalong naging maawain si Job. Lalo siyang naging matulungin. Gusto ng Panginoon na nababago muna tayo inside. Ang secret of material and material breakthroughs ay ang pagkakaroon muna ng spiritual breakthrough. Kaya nga ang sabi, unahin mo muna ang pagharian ka ng Diyos at ang kanyang mga salita, katwiran, at lahat ng ito idadagdag sa iyo ng Diyos. Hallelujah. 9 months na paghihirap, then ang kapalit, after these things, si Job ay lubusang pinagpala ng Panginoon at inabot pa ang 4 na henerasyon. Merong magkakaibigang babae, nag-aaral sila ng Bible, at pagkatapos na encounter nila ang salitang ito, fire tests the purity of silver and gold. Ang apoy daw ay idinadarang para dalisayin ang silver at ginto para maging pure. Pero ang puso, ang Diyos, ang Panginoon, ay sinusubok ang puso. Hindi nila maintindihan yung mga babaeng ito na nagba-Bible study, yung process of purifying the silver. Wala silang idea. Kaya isa sa kanila nag-volunteer pumunta doon sa nagdadarang ng silver.
Sabi niya, okay, I volunteer. Pupunta ako sa sa nagpapa-purify ng silver. Pumunta siya, pinanood niya. Tinanong niya yung Sabi niya, bakit niyo po binababad sa apoy yung silver? Alam mo, ginagawa namin yan para madalisay yung silver. Para yung mga dumi-dumi doon, mawala. Ngayon, paano nyo naman ganong makatinding apoy? May certain degree ng init ng apoy. Kaya alam ng Panginoon kung gaano kalakas na apoy ang pagdadaanan ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Ngayon, sabi nung babae na nag-aaral, paano nyo naman malalaman kung okay na po, dalisay na. Paano ba malalaman kapag dalisay na ang ginto o kaya ang silver? Sino ba mag-aalahas dito? O Joshua, paano? Yan, eto. Bago ko sabihin yung sagot, tama si Josh. Napansin ng babae, habang dinadalisay sa apoy yung silver, halos hindi pumikit yung mata nung yung mag-aalahero sa pagbabantay. Halos hindi umaalis sa lugar. Halos hindi lumalayo. Nakabantay talaga siya. Kasi, paano kung tumagal? Pag tumagal, sumobra. Madadamage. Masisira. Hindi plano ng Panginoon, madamage tayo. Nakabantay ang Diyos habang ikaw ay nasa pinakukulo ang tubig. Habang ikaw ay nasa matinding sitwasyon. Hindi kumukurap ang Diyos sa pagbabantay sa iyo. Sisiguraduhin ng Diyos hindi ka madadamage. Sisiguraduhin ng Diyos hindi ka madedestroy. Sisiguraduhin ng Diyos madedevelop ka. Lalo kang magiging mahuhubog ka. Ngayon, sabi ng babae, paano nyo naman malalaman? Okay na dalisay na. Tama si Diyos. Kapag nakikita ko na yung reflection ko doon sa silver. Habang malabo pa, hindi ko pa makita, tuloy pa ang apoy. Pero pag nakikita ko na ng malinaw ang image ko, ang reflection ko sa silver, doon ko na masasabing, dapat ko na siyang alisin sa apoy. God is in control. Alam ng Diyos ang napakainam sa bawat isa. May matinding gantimpalang nag-aantay sa mga nagtsatsaga, nagtitiis at nagpapatuloy sapagkat ang pagsubok ay temporary lang. Last, ang akala namin noon katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy niya kaming ililigtas at umaasa kami na patuloy niyang gagawin ito. Inalaw ng Lord para matuto tayong sa Kanya magtiwala, hindi sa atin. First time kong papunta sa Canada, yan. Saan ba kayo sa Canada, brother? Elona. Kami naman sa Ontario. Hamilton, Ontario. First time ko. Ilang oras? 24. Kayo ba ilang oras? Mahigit 20 rin ba? 16. Kaya Philippine Airlines? Ako, hindi Philippine Airlines, 23 hours. Hindi ko na alala ko ng airline yon, China yata. Ngayon, etong hindi ko malilimutan. Kala ko katapusan ko na. Bigla ba namang umuga yung aeroplano? Naparepent talaga ako. Nagsisi ako sa lahat kong kasalanan.
tinanggap ko uli siya bilang Panginoon at tagapagligtas. 7 beses ko yatang ginawa. Para sigurado. Di ba? Medyo ilang minuto rin yun, yung di ba, turbulence. Ewan ko kung na-experience niyo yun. Ang lakas talaga, ganyan, no? Pero alam nyo, temporary lang pala yun. Paglapag namin, na-enjoy ko naman yung napakagandang Canada. Yung snow, kulay puti pala yan. Ang luwag ng kalsada. Ang linis, ang saya, ang ganda. Akala ko hindi ko ma-enjoy yun. Pero dumaan ako sa temporary test and trial. Kapatid, yung pinagdadaanan mo, may katapat na matinding gantimpala sa Diyos na buhay. Huwag kang bibitiw. Malapit na. Malapit ka nang i-promote ng Panginoon. Yung magandang bahay, malapit na yan. Magandang trabaho, magandang increase, malapit na yan. Basta patuloy kang manampalataya, patuloy kang lumago sa Panginoon, siguradong hindi yan panghabang panahon. Ang buhay, weather. Maaring nasa tag-init ka ngayon, maaring nasa taglagas, pero sisiguraduhin ng Diyos, darating ka sa panahon na ikaw ay aani na matinding gantimpala ng Diyos. Tayo po ay tumayo. Salamat po, O Diyos. Panginoon, sa oras na ito, kung sino man po, Panginoon, ang dumadaan sa mga pagsubok,